Ang Saipan ang kabisera ng Commonwealth of the Northern Marianas Islands o CNMI, isang Commonwealth sa ilalim ng Amerika. Chamorro at Ingles ang salita ng mga tao. Dolyar ang ginagamit na pera. Marami ring mga factory ng mga US brands dito. Pero hanggang dyan lang ang pagiging kano ng Saipan. Mas maliit ang minimum wage sa CNMI kaysa sa Amerika. Humigit kumulang $3 kada oras kumpara sa $5 sa mainland. Tahimik at mabagal din ang takbo ng buhay dito. Parang nasa probinsya ka lang ng Pilipinas. Mas malaki pa ang Quezon City kaysa sa Saipan. Walang traffic sa mga kalye. Sa liit ng isla, isang katutak na Pilipino ang nakasalubong namin. Humigit kumulang 60,000 tao ang nakatira sa Saipan. Ang Pilipino ang may pinakamalaking populasyon sa isla. Karamihan sa kanila, overseas workers. Kilala ang Pinoy dito na pinakamasipag. Nandiyan si Jess Yumoy, isang engineer at itinuturing na isa sa mga pioneer ng isla. Kilala siya bilang Tita Matty, matinik na businesswoman, domestic helper nang dumating sa isla noong 1980s. Si Julie Cunanan, multi-awarded na teacher sa Saipan ngayon, waitress ang trabaho noon. Kami nag-iisang family band dito na. At si Roger Cadua, dating Philippine Marine, ngayon all-around entertainer ng mga turista. Dito sila dinala ng kanilang mga pangarap. Mga Pilipinong napaunlad di lamang ang kanilang buhay, kundi ang bayan na tinuturing nilang pangalawang tahanan. Kilalanin natin ang mga Pinoy na naging pundasyon at ngayon patuloy na bumubuhay sa Saipan. Can I have take-out chicken joy? Pareho ang pagkain, iba lang ang pinambabayad. Ito ang Jollibee ng Pinas na siya ang nagdala dito sa Saipan. Checking what's on the table. Nagpatayo rin siya ng department store na pinapatakbo ngayon ng kanyang misis. Just an empty tin here. Kompleto lagi sa gamit ang kanyang malaking hardware. Ito ang business na pinagmulan ng lahat ng kanyang tagumpay dito sa Saipan. Ilan lang ito sa mga negosyong bumubuo ng YCO Corporation. Si Jess, isang civil engineer na halos 4 na dekada nang naninirahan sa Saipan, ang may-ari ng lahat ng ito. Inakalain niyo po ba, Mr. Yumon, na nung pumunta kayo dito, na magkakaganito kayo? Not even on my wildest. I don't know how it happened, but it happened. 23 taong gulang si Jess nang magtrabaho siya sa DPWH sa Maynila. Halos lahat silang magkakaopisina, iisa ang pangarap, ang makapag-abroad. Si Jess, tinarget ang New Jersey sa Amerika. Pero para makaipon at matupad ang pangarap niyang ito, sinunggaban muna niya ang oportunidad na kumita ng dolyar sa Saipan. Nung magkaroon ako ng chance na nagtrabaho ako dun sa isang American firm sa Pilipinas. Doon ako nahasa sa mga yung American standards, ganyan. And at the same time, nagkaroon ng vacancy. Pinadala muna ako sa Clark Air Base. Sabi may bakante rito sa Saipan na kung sino man gustong pumunta. Kasama si Jess sa tinatawag na first wave ng mga Pinoy na dumayo sa Saipan noong umpisa ng dekada 70. Halos 300 Pilipino lang daw ang nasa isla noon. Karamihan sa kanila ay mga accountant, engineer at architect, mga profesional na nagtatrabaho sa mga construction company. Sila ang naging pundasyon ng kaunlaran sa isla. Nagpatayo at gumawa ng mga gusalit kalsada. It's my job every after lunch. Matapos ang 2 taon, nakaipon si Jess, ngunit hindi na siya nagpunta ng New Jersey. Nung mga 1971 na, nakapag-asawa ko rito. Pag-ibig pala yung nakasira ng plano. Isang Chamorro ang napangasawa ni Jess.
Di nagtagal, naisip na rin niyang sumideline para magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Yung unang-unang, dahil engineer ako, alam ko yung construction, yun nga, ang unang-unang kong ginawa, dahil yung kumpanyang pinagtrabahuan ko, maraming mga surplus materials na hindi na nagamit sa project dahil surplus na ngayon. At binigyan ako ng chance na mabili ko yung mga yon. O kaya, gagawa ako ng maliit na project, kukuhanin ko yung materials doon, bibigyan ako ng terms. Babayaran ko lang pagka natapos yung project o 30 days, gano'n. Hindi niya malilimutan ang hirap nilang mag-asawa noong umpisa. Wala akong trabador, kundi ako lang at sa misis ko. Kami ang nag-aayos ng mga materials. Minsan, yung mga unang shipment nga namin, kami nagsasalansan sa mga plywood sa garahe namin. Itong bahay na to, nung minumpisan ko ito, ako nagpupukay ng pundasyon nito. Ganun kahirap nun na magpapala ka, maghuhukay ka. Pero tiniis nila ito. Basta trabaho lang, trabaho. Basta hindi mo iniisip kung anong iniisip na sa'yo. Tapos, ang alam mo lang is you want to work. Ang maliit na negosyong sinimulan nila sa kanilang garahe ay isa ng korporasyon ngayon. May sikreto raw ang kanyang pag-unlad. Hindi ako basta-basta nakakuha ng pera. Pati yung mga anak ko, lahat disweldo. Si Mrs. nagtatrabaho sa kumpanya rin, disweldo rin. Yung mga napansin ko mga ibang mga Pilipino na kasabay kong nag-umpisa, talaga yun ang mali nila. Kasi basta-basta gumagastos sila, yung mga checkbook nila nasa likod. Pag lumabas sila, pipirma lang ganun. Walang ka-explanation kung anong gastos na gano'n. May iba din silang pinagkakautangan ng loob. Yung mga Filipino workers ko, mula nung umpisa pa, hindi ako nagsasaksi na ganito kung wala sila. They are the backbone of everything. I cannot do it alone by myself. Natulungan nila ako, at natulungan ko rin siguro sila, yung mga pamilya nila. At marami akong nababalitaan na yung mga nagtrabaho sa akin doon, mataas yung mga position sa Pilipinas. Handa nang magretiro si Jess ngayon. Hinihintay na lang niya na siya'y palitan ng kanyang 3 anak sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa kanyang pag-aantay, patuloy niyang pinapaalala sa kanila ang kanyang pinagsimulan. May yung ambition to succeed, make sure that you work hard for it until you reach that goal. Eto pa. Trabaho man ang ipinunta ng mga Pinoy dito sa isla, hindi pwedeng puro kayod lang sila. Samahan nyo kami mag-relax at mag-enjoy dito sa Saipan. Pero bago yan, sumama muna kayo sa pagsisid namin sa ilalim ng dagat nang hindi nababasa. Ito na ang tinatawag nating Yellow Submarine. Tingnan natin kung ano nasa ilalim ng dagat, ha? Iba't ibang klaseng isda agad ang tumambad sa amin. Nang bumaba pa ang Deep Star, isang shipwreck ang nakita namin. Ito ang pinakamalaking barko na lumubog sa Saipan noong World War II. Pag-ahon ng Deep Star, sinundo kami ng ferry para dalhin sa Maniagaha Island. Tinatawag itong Pearl of Saipan dahil sa kulay perlas nitong buhangin. Di tulad ng ating Boracay, mas maliit ang isla. Walang mga hotel at bawal mag-overnight dito. Strikto rin ang mga taga-Saipan sa pag-aalaga ng isla. Meron din silang fine from $100 to $2,500 kung mangongolekta ka ng mga souvenir kagaya ng shells, corals, mga crabs, at pati na rin sigurong sand. Bawal daw. Looks good! Kaya kesa magliwaliw pa at masika, nag-snorkel na lang ako. Hapon na nang matapos akong mag-snorkel at kumain.
Sa tunog ng hampas ng mga alon, hindi ko tuloy napigilan ang magpahinga at mag-siesta sandali. Ang sarap mag-relax, pero simula pa lang ito, marami pang sorpresa ang Saipan para sa atin.